Ahem. Hindi ito isang panaginip, ito ay isang katawan. Diretso akong dumating. Wala nang oras para magtanong kung bakit. Kung hindi ako makakatulong sa loob ng 5 minuto, mamamatay ang pamilya ko. Xiao Tang, gising. Kung nakahiga ka, mamamatay ka, bumangon ka. Ate, nasaan ito? Mom at Dad. Ang mga mata ko. Ano ito? Sa parke sa tapat ng bahay natin. Tay, huwag mo nang isipin kung nasaan ito. Tingnan mo, mataas ang lagnat ng nanay ko. Sobrang taas ng lagnat niya. Dad, ikaw ang pinakamalakas sa katawan. Hanapin mo sa ilalim ng malalaking puno sa paligid ang tuyong sanga na hindi pa nabasa. Kailangan natin ng apoy. Xiao Tang, gamitin mo ang iyong karanasan sa camping sa labas. Maghanap ng lugar na protektado sa hangin. Maghukay ng palikolikong hukay sa paanan ng niebe. Huwag hayaang direktang humiga si mama sa lugar na hangin. Walang lighter. Anong gagamitin nating pangsindi ng apoy? Ang lamig talaga. May bahay doon, isang lumang gusali na halos buo nang bumagsak. Tingnan mo, mga 500 metro siguro. Mamatay man, mas gusto kong mamatay sa ilalim ng bubong. Inilagay ni tatay si nanay sa sulok. May makain na tayo. Dito siguro nag-iwan ng bakas yung mga taong nakatira dito dati. Ito ang magiging pagkain natin. Pero ang pinakaimportante ngayon ay makapagsimula ng apoy. Walang pinagmumulan ng apoy. Kahit tuyo pa ang kahoy na ito, walang silbi. Ang lamig, sobrang lamig. Papa, dati ka na bang nagtangkang magpasiklab gamit ang kahoy sa pabrika ng makina? Yung bagay na yun, nakasalalay talaga sa lakas ng braso. Hindi natin kayang magliyab ng apoy sa ating lakas ngayon. Ito ay mga pira-pirasong bato. Dahil may ganitong bato sa bundok, ipinapakita nito na pwede tayong mag-apoy sa pamamagitan ng pagkakasalubong. May pag-asa. Bilisan mo magdagdag ng mga pino at tuyong sanga. Lumayo ka. Si Xiaotang ay nagdadagdag ng apoy. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sitwasyon. Kailangan niyang uminom ng mainit na tubig agad. Ihanda ang mga butil na ito. Asikasuhin ko ito. Kamusta si Xiufen? Uhaw na uhaw ako, parang natutuyo na ang lalamunan ko. Nandito ang sorghum at mga beans. Wala tayong kawali at gilingan dito. Walang gilingan, kaya't gumamit ng bato para durugin. Durugin ang mga bagay na ito hanggang maging pulbos. Gawing paste. Mas mabilis itong maluto, makakatipid ng panggatong at makakatulong sa mabilis na pagbuo ng lakas. Ate, ang templong ito ay may hangin sa lahat ng panig. Umaasa lang sa kaunting panggatong na ito. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi, baka magyelo tayo. Pupunta ako sa likod, titingnan kung makakahanap ng ibang bagay para takpan ang puwang. Siniksik ni Xiaotang ang mga dayami sa siwang ng pader. Mag-inat ka. Huwag mong gibain ang pader. Ibinuhos ni King Er ang pulbos sa loob. Tandaan, ibuhos habang hinahalo. Kung hindi, lahat ay magiging matigas na parang patay na bukol. Naging
Bawasan ang apoy. Gamitin ang madilim na apoy para sweep ulit. Pilitin lumabas ang mapait na lasa sa mga butil. Inay, uminom ka muna. Lolo ng sistema. Kahit na magkaroon ng walang katapusang supply sa space, sana may pindot-pindot na palengke dito. Nandito ka ba, Tongzi? Magbigay ka ng sagot. Huwag mo nang subukan kung talagang meron yan. Noong tinutulak mo ang nyebe at halos matanggal ang kuko mo, dapat na sana tumunog na yon, yung tinatawag na golden finger sa nobela, para lang sa kasiyahan. Ngayon, ang kinakaharap natin ay ang realidad. Walang sistema, walang mga chip. Tayo ay itinapon sa isang purong mabangis na lugar. Bakit nga ba? Sa isang maayos na bisperas ng bagong taon, paano nang bigla, ay nandito na tayo sa malamig na lugar na walang tao. Isa lang ang naaalala ko. Siklab ng liwanag. Sa sandaling ang orasan ay tumalon sa 23:59. Bumukas ang bituin sa labas ng bintana, isang napakaliwanag. Malaki at hindi kayang ilarawan sa salita, madilim na pulang kulay, siklab ng liwanag. Nabigo ang pagsasalin. Ipinapahiwatig ang napakataas na presyon ng ionization. Matalinong panel na digital na pagbaligtad. Ipinapakita ang instant na lakas ng magnetic field. Napakataas na nagbabaligtad ng mundo. Tiyak na hindi ito isang pag-atake ng tao. At hindi rin ito isang karaniwang kalamidad. Tingnan niyo ang langit sa labas. Hindi tama ang kulay ng araw. Masama na parang mga mata ng patay. Maaaring nandito na tayo sa napakalamig na katapusan, o kaya naman ay nasa isang hindi kilalang planeta. Walang mga dagdag na kagamitan, kaya't umaasa tayo sa isip at dalawang kamay. Kaya natin makuha ang magandang yaman sa isang malaking lungsod. Dito, kaya rin nating mabuhay. Dumating tayo dito, kaya't dapat tayong mag-adjust. Hindi pa rin tayo makakabalik sa ngayon. Ang pangunahing layunin ay makaligtas. May bakas ng putol sa rotor kanina. Yung punit ay dating pinutol ng tao gamit ang palakol. Hinati ito sa dalawa at iniwan dito. Ipinapakita nito na madalas may tao dito dati. Maaaring nagtatakas o nanghuhuli ng hayop. Siguradong may daan sa bundok na ito. Hindi tayo nagkamali mga kaibigan. May apoy pala dito sa lugar na to, at may amoy pa ng pagkain. Huwag kayong gagalaw, ilabas ang pagkain. At ngayon, sa amin na ang apoy na to, malaki itong templo. Pwede nating hatiin ang apoy sa inyo. Pero nawala na ang pagkain. Katatapos lang pumasok ng huling kaunting sabaw sa tiyan, nandito ang walang laman na lata. Tingnan nyo na lang, kailangan nyo munang maghanap para malaman. Nakikita kong puno ang bulsa mo. Huwag kang masyadong mayabang. Naghahanap ka ng gulo. Sugod. Umalis ka. Dakyang, nandyan si Xiufen, kamusta ang pakiramdam? Nagtutulo ang pawis, mas maluwag na. Katatapos lang ng ingay kanina. May ilang mga walang muwang na mga nakatakas na gustong agawin ang apoy, pero pinatakas sila ni Xiaotang at King Er. Magpakatatag ka lang, nandito kami. Ate, pupunta ako sa likod para tingnan ang bitad. Kumuha ka ng kahoy. Huwag kang lumayo. Tatay, ate. Tingnan mo kung ano ang dinala ko. Grabe, ang taba ng ligaw na kuneho na ito. Bihira na ito sa mga pamilihan dati. Nanay, ang kunehong ito ay nagyelo na parang bato. Ano ang gagawin? Mas mabuti ng nagyelo para madaling balatan. Dakyang, ibigay mo sa akin yung nail clipper. King Z, pakilagyan muli ng tubig yung palayo.
May sabaw na tayo ngayon. Magandang bagay ang balat na ito. Pagkatapos matuyo, aalisin natin ang taba sa loob. Gagawa tayo ng 2 pangangalaga sa kamay para sa inyo mag-ina. Mas maganda pa kaysa kahit ano. Tubig para sa bibig. Karne para sa karne. Anong pangalan mo? Saan ka galing? Ako si Hudaman. Galing ako sa nayon ng Dahuay Shu sa paanan ng bundok. Matapos ang pagbaha, nagkaroon ng malakas na snow. Lahat ng pananim ay namatay sa bukirin. Yung mga tao sa nayon, 3 buwan na ang nakalipas, sumama na sa mayayamang pamilya, at tumakas patungong bayan sa timog. Kami na ilang tao ay may mahihirap na kalagayan sa bahay. Mabagal kami, kaya ilang araw lang ay naiiwan na kami ng karamihan. Dito sa bundok, bukod sa inyo, may iba pang buhay na tao ba? Wala akong nakita na makakain, nakalbo na ang mga balat ng puno. Ang mga ibon sa bundok ay namatay sa lamig sa mga sanga. Kami 3 ay talagang gutom na. Tingnan mo, may usok sa templo. Dito na ako nag-isip ng masama. Mga Ginoo, patawarin niyo ako, handa akong maging alipin niyo. Bigyan niyo naman ako ng sabaw. Si Dakyang, si King si Xiaotang, halika. Lumapit ka at kumain ng karne. Ang karne na ito ay matagal nang nakalagay, kaya malamig na. Inumin mo ang sabaw na ito. Sabihin mo ng maayos ang ruta papuntang bayan sa timog. Kung magtatangkang magsinungaling ka, ang labas na yon na may niebe ang magiging lugar mo. Salamat sa sabaw, Ginoong Xi. Mula dito sa templo ng Diyos ng bundok, lumabas ka. Maglakad ng 5 milya pababa sa gulod sa kanlurang bahagi. May isang libis na sinira ng baha. Pagkatapos ng libis, makikita mo ang daan. Ngunit ang daan ay lubos na natabunan ng niebe ngayon. Hindi na makadaan ang karwahe. Kailangan lang maglakad gamit ang 2 paa sa niebe. Magpatuloy sa daan patimog. Makakarating sa bayan ng Qingshui sa loob ng 7 araw. Kung pupunta tayo sa estado, kailangan nating maglakbay ng mahigit kalahating buwan. Ate, hindi tayo dapat basta-basta pumunta sa timog. Sobrang lalim ng niebe sa labas. Katatapos ko lang kumuha ng panggatong sa likod. Diretso akong nahulog sa hukay ng niebe. Kung wala tayong tamang sapatos at pagkain. Paglabas sa bundok na ito, tiyak na kamatayan ang naghihintay. Ngayon ay dito muna tayo mananatili. Ayusin natin ang templong ito ng maayos. Kailangan nating takpan ang mga pader na may butas. Si Xiaotang, mukhang bumalik na ang iyong lakas. Mamaya, samahan mo akong maglakad sa likod. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng ibang makakain. Hindi sapat ang isang kuneho lamang. Kahit kailan, hanggang bukas ng gabi lang iyan. Sige, makikinig ako sa'yo. Ate, maglakad ka sa mga lugar na tinapakan ko. Huwag kang maligaw. Kung matakpan ng niebe ang mga putik dito sa bundok, madali kang ma-injury sa bukong-bukong. Ate, mabilis, tingnan mo. May maganda dito. Ito ay bunga ng oak. Naglalaman ng maraming almirol. Tingnan mo itong piraso. Nasa ilalim nito ay puro. Hindi bababa sa ilang dekadang kilo. Huwag masyadong magalak ng maaga. Maaari bang kainin ito ng direkta? Naalala ko, napakatamis ng lasa ng mga corn. Kung kakainin ng marami, sumasakit ang tiyan. Diretso itong kainin, hindi pwede. Masyadong mataas ang nilalaman ng tanin. Maaari itong magdulot ng pagkalason. Kailangan itong dalhin pabalik para ipakita sa nanay ko. Dati siyang nagtrabaho sa community canteen. Anong materyales ang hindi niya nahawakan? Siguradong may paraan para maalis ang mapait na lasa. Nanay, tingnan mo kung ano ang nahanap namin. Ito ay acorn. Ang bagay na ito noong mga nakaraang taon na hindi maganda ang kalagayan, ay kayamanan na makakapagligtas sa buong nayon. Dakyang, huwag nang magdumi ng pader. Una, basagin mo ang matigas na shell ng mga ito. King Xiaotang, kayo ang bahalang magbalat ng pulang balat sa loob. Iwanan ang laman ng prutas. King ibuhos ang mga pira ng laman ng prutas sa kumukulong tubig. Ilagay ito sa mainit na tubig ng kaunti. Tiyaking hindi masyadong malakas ang apoy. Huwag itong pakuluan ng lubos. Kailangan lang ilabas ang mapait na dilaw na tubig mula dito. Ito ay tinatawag na alternating hot and cold method. Pinipigan ng mainit na tubig ang tanin mula sa loob. Kapag naglagay ng malamig na tubig, ang natitirang almirol ay lulutang sa ilalim. Kailangan nating hugasan ito ng 5 o 6 na beses, hanggang sa ang tubig na lumabas ay hindi na dilaw, at hindi na masakit sa dila. Naging malinis na ito, wala nang mapait na lasa. Tanging ang bango ng starch na lang ang natira. Mama, itong malamig na panghimaga sa kalsadang ito ay tapos na. Wala tayong asin, walang toyo o sukarin. Mapait na mapait, baka masaktan lang kayo kapag kinain nyo. Amoy mapait, maalat. Ito ay asin at alkali na bato. Yung nagkumpuni ng templo na ito, nagtipid lang. Diretsong galing sa alkali na baybayin sa bundok. Kahit na hindi ito kasing ganda ng asin na kinain natin noon. Pero sapat na ang sodium chloride sa loob para mapalakas ang katawan.
Talagang isang mabuting bagay ang nakakatulong sa buhay. Kung meron kang wild onion at dried chili, sa wakas, may tamang lasa na ang pagkain na ito. Kailangan ni King Air na patuloy na haluin ang kahoy na panggatong. Kapag tama na ang apoy, kailangang agad na ilipat sa kawali. Kung hindi, magiging malagkit ang ilalim. Kumain ka na. Tay, kahit na humupa na ang lagnat ni Mama. Masyadong basa ang lupa. Kung nakahiga ng matagal, hindi kakayanin ng mga kasukasuan. Matigas ang lupa. Siguradong sobrang lamig sa ilalim. Ang paglalatag ng ganitong kaunting tuyong damo ay walang silbi. Sana ay may makapag-ayos tayo ng kama. Para makagawa ng kama, kailangan ng birding bricks at magandang putik. Saan natin huhugutin yon? Hindi na kailangan ng birding bricks. Diretso na lang tayo maghukay sa lupa. Guhit ng isang talampakang lalim at kalahating talampakang lapad na lihim na daan sa tabi ng pader. Takpan ito ng pantay na mga batong plato at saka takpan ng mga puwang gamit ang damo at putik. Nagliliyab ang apoy dito. Ang usok ay umaagos patungo roon. Pinapainit ang lupa. Ito ang tinatawag na lupa na panghuli. Magandang ideya ito. Magiging matagumpay. May-ari. Hindi na ako gutom ngayon. May init sa tiyan. Anong utos mo? Kung gusto mong mabuhay, gamitin mo ang lakas mo. Kailangan nating maghukay dito. May hawak kang lakas para tumulong sa trabaho. Magaling kang magtrabaho, may baboy na sabaw mamaya, at may init na matutulugan. Kung hindi maganda ang trabaho, ihuhulog kita sa snow ditch bago magdilim. Bitawan mo siya, Xiao Tang. Sundin ang mga linya na ito at maghukay. Kailangan mong kalusin ang frozen soil sa ilalim. Hukayin ng isang talampakan ang lalim. Ang damo at putik ay kailangang maayos ang ratio. Kung kulang ang damo, matutuyo ang putik at magkakaroon ng bitak. Sa oras na yon, ang usok sa tsimenya ay lalabas. Maaari nitong patayin ang tao sa asphyxia. Kung masyadong marami ang damo, hindi magiging malagkit ang lupa. Hindi nito matatakpan ang mga bitak ng bato. Hindi magandang hukayin ang lugar na ito. May malaking bato sa ilalim. Mamatay ka na. Kung may susunod pa, itong batong ito ay babagsak sa iyong ulo. Bumangon ka at magpatuloy sa trabaho. Kung gumalaw ka pa, babasagin ko ang lahat ng buto mo, isa-isa. Mainit na, talagang mainit na. Dakyang, hindi mo talaga nawala ang galing mo. Mas komportable ito kumpara sa electric na pampainit sa bahay dati. Noon sa pabrika, wala akong nakuha na komplikadong tubo. Ate, mukhang nag-ayos na tayo dito, di ba? Nagsisimula pa lang ito. Basta't magkakasama tayo. Kahit saan, mabubuhay tayo ng maayos. Malalim ang usok ng lugar na ito, matagal ang init dito. Hindi ka na muling nagkaubo sa gabi, kaya't hindi na sayang ang pagod natin. Sapat na ang mga ito para sa amin sa 2 araw. Mas importante pa nga, malapit nang bumigay ang templo na ito, napakalakas ng bagyong kagabi. Nadumihan ang mga kahoy sa Quezon, at napuwersa nitong bumagsak sa ilalim ng niebe. Laging may posibilidad na bumagsak. Kailangan nating mag-isip ng pangmatagalang plano. Kagabi tumigil na ang snow, ate. Siguradong may mga gamefall na lumalabas sa gubat para maghanap ng pagkain. Kilala ko ang mga bakas ng mga ibon. Maglakad ka sa likod at maglibot. Makakakuha ka ng kahit anong makikita mo. Sasamahan kita pumunta. Masyadong makapal ang niebe sa gubat. Mas mabuti kung may kasama tayong dalawa. Tay, manatili ka sa templo para bantayan si nanay. At sabay na tingnan yung tao na yon. Hawakan mo ito para sa iyong proteksyon. Kung may makita kang kakaiba, agad kang bumalik, huwag kang magpakatatag. Ate, sundan mo ang mga yapak ko. Huwag mong lalakad sa mga maliit na hukay na mukhang pantay. Kadalasan ay puno ng mga hollow na damo sa ilalim. Pag napasok ka, maaring maipit ang hita mo. Ito ay bakas ng paa ng manok sa bundok. Tingnan mo ang lalim, hindi pa umaabot ng 1/4 lakad.
Anak, pumunta ka sa kaliwa. Dalhin mo ang maikling kahoy na ito at isara ang sanga ng puno doon. Hinawakan ko mula sa harap. Gagawin natin na isara sa dalawang dulo. Tumakbo na. Huwag kang hayaang makatakas. Xiao Tang. Xiao Tang, Xiao Tang, naririnig mo ba? Ayos lang ako, ang ilalim ay nyebe, hindi ako nadapaan ng buto. Sayang naman yung gansa. Akala ko nasa kamay na natin. Ate, naamoy mo ba? Medyo kakaiba yung amoy. Ito ay natural na hot spring. Totoong hot spring ito. Ate, may geothermal dito sa ilalim. Hindi nakakapagtaka na walang nyebe dito. Bahay. Bumalik tayo agad. Isama ang mga magulang. Ilipat ang base dito. Naghahanda ang mga magulang. Maglipat tayo ng lugar. Anong nangyari kay Kinger? May nangyaring aberya sa labas. Magandang lugar ito. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Ang pagkakaroon ng geothermal ay nangangahulugang hindi nagyelo ang lupa sa ilalim. Basta't gumawa ng isang bahay na may kahoy na tenon at mortise. Mas epektibo ito sa pagpigil sa lamig kaysa sa sira-sirang templong ito. Ano pa ang hinihintay natin? Magsimula na tayo bago magdilim. Sa templong ito, palagi akong nakakaramdam ng takot. Huwag mag-alala, kailangan nating dalhin ang lahat. Dad, dalhin mo yung ginamit nating bato at mga pebbles. Iyon ang ating gilingan. Si Xiao Tang, kunin mo yung balat ng kuneho na tinanggal kahapon. Iyon ay para sa aking ina. Ano naman ang gagawin dito sa taong ito? Mahal na dalaga ng may-ari. Huwag mo akong iwan. Ako ang nagbubuhat para sa inyo. May lakas ako. Ako ang nagdadala ng mabigat na bato at kahoy. Bigyan mo lang ako ng isang buhay na pagkakataon. Pwede kitang dalhin doon. Pero kailangang may patakaran muna. Pagdating sa bagong lugar, lahat ng lakas mo ang ginagamit mo. Sapat lang ang makain mo para mapanatili ang buhay. Kung magtatangka ka pang magbago ng isip. Ang kahoy na pangsuntok ng ate ko. Sa susunod, hindi lang tatamaan ang mga tadyang mo. Ayoko nang gawin yun. Tiyak na hindi na ako gagawa niyan. Pagdating sa lugar ni Dakiang, maganda dito. Pati ang hangin ay mainit. Tay, maghanap ka ng lugar para magkampo. Kailangan nating matulog dito ngayong gabi. Unahin ang seguridad. Hindi na kailangang magputol ng buhay na puno. Maraming patay na puno sa ilalim ng lupa. Lahat ng ito ay tuyo na at handa ng gamitin. Hudaman, halika rito. Tanggalin mo ang balat ng mga punong ito para sa akin. Ginoo at ginang. Talagang parang isang paraiso ang lugar na ito. Tatay, pwede bang magtayo ng bahay dito? Malambot ang lupa sa tabi ng lawa. Dahil yan sa mainit na tubig na matagal nang nakababad. Pero basta lumabas ka sa 5 hakbang na saklaw na ito, ang lupa sa ilalim ay kasing tigas ng bakal. Limitado ang mga kasangkapan natin. Kung talagang puwersahin natin gamit ang kahoy, walang 1 linggo o higit pa, hindi tayo makakakuha ng pundasyon. Ano ang gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng matulog sa putik na ito. Sobrang basa ng hangin dito. Maaaring masira ang mga kasukasuan ng tao. Dakiang, dati ka bang nagtatrabaho sa pabrika ng makina? Nang nag-aayos ng mga underground na tubo, hindi ba't madalas sinasabi na ang tubig at apoy ay naglalaban ngunit nag-ugnay din? Ang buong bundok ay puno ng mainit na tubig. Hindi mo ba maisip ang ibang paraan? Paano ko ito nakalimutan? Mayroon tayong mainit na tubig dito. Bumangon ka, huwag kang magpanggap na patay. Sumama ka sa akin sa bukana ng lambak para putulin ang mga nakahilig na kawayan. Hudaman ay gumagamit ng kahoy na panukot at sumusunod sa daloy ng tubig pababa. King dalhin mo dito ang maliit na pakete ng Xiangzi powder na naiwan kahapon. Huwag kang magpabaya sa trabaho. Matapos mong gawin, kasama ka, mga batang Dakiang. Tara, kumain kayo ng mainit. Inay, ang galing ng talento mo. Magbukas ka ng tindahan ng almusal. Siguradong yayaman ka. Ano ba ang pinapansin natin habang nakakabangon tayo dito? Maghanap tayo ng totoong harina at baboy na mantika. Inay, gagawin ko kayo ng malutong na pancake na may mantika. Dalhin mo, kainin mo na. Hukayin mo yung natitirang kanal. Bago magdilim, kailangan ng itaga ang balangkas sa lupa. Sige, gagawin ko na ito. Hindi ito magiging sagabal. Ito na.
Huwag na, Hudaman. Malaking baboy sa bundok. Ihinto ang iyong armas at umatras. Huwag harangan ang daan ko. Mag-ingat ka, ikalawang Ginoo. Maganda ang ginawa mo, yung panggugupit kanina, tamang-tama. Bibigyan kita ng mas maraming karne mamaya mula sa nanay ko. Hahaha, salamat, ikalawang Ginoo. Sinasabi ko lang na sobrang mabangis yung hayop na yan. Natakot akong masaktan ka. Nanay at tatay, ate, halika tingnan mo. Ang balat ay makapal, sagana rin sa mantika. Kinger, bilisan mong pakuluan ang tubig. Kailangan nating ibuhos ang mainit na tubig sa balahibo ng baboy bundok para madaling maalis. Tay, ikaw at si Xiaotang, putulin nyo ang pulang pino ayon sa sukat. Ihanda nyo ang mga koneksyon. Hudaman, sumama ka sa nanay ko at tulungan siyang hatiin ang balat at laman. Gabi na mag-uumang karne. Ayos. Hudaman, lumipat ka ng kalahating hakbang pakaliwa. Itutok mo sa butas na yon at pindutin. Tatay, umalis ka diyan. Ate, hindi ko talaga sinasadya. Sobrang madulas ng yelo, hindi ko nahawakan ng maayos. Alam kong hindi mo sinasadya. Tama ang paggamit ng lakas. Hindi nagamit ang tamang teknik. Mamaya, susundan ko ang tatay ko para matutunan ang mga guhit ng kahoy. Kapag nagbubuhat ng kahoy, dapat tuwid ang likod. Gamitin ang mga hita para sa lakas. Walang kaalaman, walang kaalaman. Naiintindihan ko. Anong tinitingnan mo? Tumigil na ang trabaho mo. Mamaya, bibigyan kita ng isang mangkok ng malamig na tubig. Subukan mo, Kinger. Ito ang bagay na nakakapagpalakas. Ito talaga ang magandang bagay. Kapag tumigas na ang mantika ng baboy, magiging isang malaking puting piraso. Sa susunod na magluto, kahit anong putahe, kahit balat lang, masarap na. Dakyang, Xiaotang. Dito ka muna magpahinga. Uminom ng mainit na sabaw. Inay, tapos na ba ang sabaw ng karne? Halos sumayad na ang tiyan ko sa bulugod ko. Inay, uminom ka muna. Matagal ka nang nakaupo ngayon. Ang usok at apoy, hindi ko na kaya ang lalamunan ko. Mas malasa ang karne ng baboy ramo na ito kaysa sa chewable na uri ng karne. Sapat ang init ng sabaw na ito. Kapag ininom mo, parang may walang katapusang lakas ka. Sa hapon, itayo ang 4 na pangunahing poste. Tapos na ang balangkas. Salamat kay Ginoong Xi at sa Ginang Xi sa sabaw. Ito ay tinatawag na yantelok. Kailangan mag-ukit ng naangkop na uka sa beam. Secure ito. Ang pahalang na puwersa at patayong presyon ay mahigpit na magkakadikit. Pinakamahusay na sining ng China. Tatay, tapos na ang koneksyon. Itaas natin ang unang haligi. Hudaman, halika at tumulong. Sundin ang utos ko. 2-3 simula. Punuin ng maliliit na bato, si Hudaman ay pinindot ito gamit ang kahoy na pangpindot. Nakatakda na ang balangkas. Pinalibutan ito ng makapal na balat ng manggis at mga tabla ng pulang pin. Ganap nang natapos ang hot spring cabin. Inayos ni Kinger ang mga manipis na tabla ng pulang pin. Dinala ni Xiaotang ang piraso na ito doon. Tay, ang material na ito ay perpekto. Si Hudaman ay may matulis na dulo sa magkabilang panig. Ihiga ito pababa sa butas na ito. Lanan. Pindutin ang isa sa ilalim ng maayos para hindi pumasok ang hangin mula sa itaas. Kinger, Xiaotang, bilisan nyo, ipahid na, huwag hayaang matuyo ang putik. Kunin mo ang balat ng baboy mula kay Daxian. Walang kahit anong lamig dito sa bahay ni Dakyang. Ipasok mo ang sirang tubo mula sa labas, Kinger. Ngayon, kahit ang panggatong para sa lutuan ay nakatipid na. Tay, ikaw at si Hudaman ay mag-ayos ng kahoy sa labas.
Halika, sumama ka sa akin sa bibig ng lambak para kumuha ng tuyong kahoy, huwag maging sagabal. Sobrang saya, wala nang sakit sa mga kasukasuan. Mukhang nakatayo na ang ating base. May mainit na tubig tayo. Hindi tayo matutuyot, hindi mamamatay sa gutom. Sandali lang, si Mama gagamitin ang taba ng baboy na inihaw kagabi para magluto ng karne. Dad, pumasok na kayo at maghugas. Mainit pa ang tubig. Mga bata, kunin niyo ang balat ng puno para sa karne. Ito ang totoong pagkain at pamumuhay. Little Tang, may hayop na pumasok. Sobrang mabango ng dugo. Walang pagkain ang mga hayop sa bundok. Hindi na ito titigil sa hinaharap. Masakit ang ngipin ko. Walang ibang kinakain kundi karne at mga corn. Uminit ang bibig ko, namaga ang gilagid ko. Mainit-init pa itong lupa, maglagay ng takip para sa hangin at niebe, makakabuhay ng sariwang dahon. Kailangan ng plastik na tela para sa takip. Wala tayong kahit langis na papel. Ano ang gagamitin natin pang takip? May paraan. Gamitin ang mahabang damit na gawa sa ligaw na uri. Linisin ito ng mabuti, nagtatago ng liwanag at hangin. Pagsasamahin para makagawa ng greenhouse. Ginamit ito ng mga nakatatanda noong panahon ng taggutom. Mas maliwanag pa ito kaysa sa mga tile na puti. Dinala ni Hudaman ang kagamitan at nakipagtulungan sa akin. Nabuo na ang balangkas. Hindi makalabas ang init mula sa ilalim. Kahit gaano kalakas ang snowstorm, hindi nito masasaktan ang mga punla. Hindi sapat na may lungga lang. Sa buong bundok ay puro niebe. Paano tayo makakakuha ng binhi? Ito ay patatas na binhi. Buhay ang bagay na ito. Kapag may hangin, makakatanim ito sa lupa. Si Hudaman ay nagsusunog ng siyam na maliliit na hukay sa paligid ng tubig. Hintayin nating tumubo ang mga berdeng dahon sa ilalim. Hindi na tayo kailangang magtiis sa gutom na walang ulam. Magpahinga ka lang, mainit ang lupa. Sobrang init din ang tubig. Sa isang buwan, siguradong makakain na tayo ng sariwang berdeng gulay. Nanay, nagsimula ng tumubo ang wild onion. Dad, ito ang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga dayuhang tao na sinabi ni Hudaman. Gaano kalayo ito mula dito? Maglakad ng 5 milya pababa sa kanlurang bulubundukin, makarating sa bakanting lugar sa lambak. Makikita mo ang abandonadong lumang lugar ng pag-aani. King Er, anong balak mo sa lugar na ito? Kulang tayo sa damit at mga gamit. Hindi sapat ang balat ng baboy. Ang 2 manto ay may sapat na kalori. Pupunta ako sa ibaba ng bundok para magpalit ng ilang damit panglamig. Sasama ako sa iyo. Hindi mo kayang labanan ang malupit na hangin mag-isa. Huwag kang mag-alala, magulo sa labas. Ipakita mo ang daan papunta sa palengke. Babalik ako at ibabahagi ko sa iyo ang kalahati. Palitan ang balahibo ng coat na gawa sa bulak. 2 manto para sa mga damit na pampatanggal lamig. Babae, tingnan mo, makakakuha ako ng kalahati gamit ang balat na ito. Umalis ka dyan. Ang babae na ito matapang talaga. Nagdadala ng pagkain para magyabang dito. Iwanan ang pagkain, iwanan din ang tao. Para magpainit sa mga kuya ko. Siksiyaw Tang ang gagawa. May respeto sila sa kanila. Sugod na, Iron, ang bilis, sumugod ka na. Mga opisyal nagsasagawa ng kaso. Lahat ng di kailangang tao, yumuko. Ginoo, itong 2 babae may tagong pagkain. At nasaktan pa nila ang mga kapatid namin. Saan nanggaling ang bagay na ito? Galing sa sarili nilang bahay, niluto nila. May mainit na bukal sa bundok. Gumawa ng mga pagkain gamit ang sorghum at mga ligaw na sibuyas na bagong bunot. Ginoo, nagpalit lang kami ng ilang lumang damit para sa lamig. Hindi namin intensyon na makasagabal. Sa ganitong liblib na bundok,
May dala tayong ganitong bagay. Ito ay maaaring maging swerte o malas. Pinalitan ko na ang dalawang pagkain ito. Nagawa na. Ang galing ng gawa, tunay na lokal ito. Sakay na, balik kampo. Tara, balik na sa kampo. Nakapalit na ang mga magulang. Ito ang bayad mo sa paggabay ngayon. Huwag mo nang suotin ang sirang balat na Amerikana kapag nagtatrabaho ka. Salamat, binibiniksi. Mula ngayon, ang buhay ko ay para na sa Panginoon ng bahay. Paapuyin mo pa ng bahagya ang apoy, Dakyang. Kailangan talagang maprito ng todo ang malaking buto na ito para lumabas ang maraw sa loob. Kailan kaya magiging luto na ang karne ni Mama? Halos mapasa na ang damit ko sa laway ko. Anong pinapabagal mo? Ang wild na karne ay matigas. Dapat itong pakuluan sa mahinang apoy para mailabas ang lahat ng taba sa sabaw, saka ito tunay na masarap. Hindi ba kayo nagkakamali? Sa lambak na ito, hindi lang may mainit na tubig, kundi mayroon ding malaking palayok ng puting karne. Ibigay ang pagkain. Ang lugar na ito ay sa amin na mula ngayon. Umuwi ka na. Lalabanan ko kayo. Umalis. Hindi na maitago dito. Ang amoy ng karne ay pwede nang makahalimuyak ng 10 milya. Habang nakatingin sa lugar na ito, dumarami pa ng dumarami ang mga mata. Anong gagawin natin, King Er? Hindi naman natin pwedeng itapon ang bagong gawang kahoy na bahay. Kung hindi, may mainit tayong tubig. May greenhouse tayo na pwedeng pagtaniman ng gulay, at may baboy sa garapon. May mainit na tubig, gulay, at baboy lahat nandito. Kulang ang mga tao sa paanan ng bundok ng mainit na sabaw at mainit na lugar. Ibinibigay natin ito. Kunin natin sila. Ibig sabihin ni King Er ay kumuha tayo ng tao. Kumuha ng tao. Palawakin ang produksyon bukas. Papasukin si Hudaman sa paanan ng bundok upang magbigay ng balita. Tanggapin ang mga manggagawa na handang magtrabaho kapalit ng pagkain. Magpatayo ng 1 o 2 malaking pader na lupa sa pintuang sungkong. Gawin itong tunay na paraiso sa katapusan ng mundo. Sa barong-barong ng mga taong walang tirahan sa ilalim ng bundok Hudaman. May mga nagbibihis ng bakal at mananahi ba. May isang may sakit na panday. Matigas nitong itinulak si Shen Jinzeng gamit ang isang-isang roda. Nasa lumang kubo sa silangan. May isang matandang mananahi na tinatawag na Lolo Zhao. May dala akong mabigat na kahoy na puno ng karayom at gunting. Kainin mo ang karne na ito. Bumaba ka at hanapin ang 2 taong ito. Sabihin mo sa kanila na may pagkain sa Hot Spring Valley. May tubig at matutuluyan. Basta't makapagbigay ng kasanayan kapalit ng pagkain, tatanggapin sila. Hindi mo na maibabalik ang tao. Simula ngayon, huwag mo nang asahang makalapit pa sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, malaking dalaga. Gagamitin ko ang lubid para itali. Ihahatid ko rin sa iyo ang 2 matandang iyon. Sister, talagang balak mo bang kunin ang mga palaboy? Maraming palaboy ang nagkakaroon ng masamang balak. Hindi natin sila kayang pigilan. Hindi natin kayang itayo ang malaking kuta na ito sa 4 na tao lang. Ang mga artisan ay kayamanan. May panday na makakapag-ukit ng mga kawali at palakol. May mananahi na makakagawa ng mga balabal. Ang mga pagkain at pinagkukunan ng mainit na tubig ay nasa ating mga kamay. Hindi sila makakapag-alsa. Mainit talaga dito. Nadala na ng dalaga ang tao. Narinig ni Pandayhan at Ginoong Zhao na may mainit na sabaw ng karne. Kahit ang mga bagahe ay hindi na dinala. Sumunod ka sa akin pataas. Ako ang magpapanday sa bahay. May 2 piraso ng sirang tabak at sirang piraso ng ceramic sa kotse. May uling sa pugon. Makakagawa ako ng pinakatulis na punyal. Si Lolo Han ang isang taga-disenyo mula sa Dachen. Kahit ang mga sirang sako ng abaka na tumakas sa taggutom ay kayang tahiin bilang pang-itaas na jacket. Hiling ko po, bigyan niyo ako ng isang mainit na sabaw. Si Old Han, ikaw na ang may-ari ng buhay na ito. Ang mga patakaran sa Hot Spring Valley ay simple lang. Magbibigay kami ng kubo at 2 pagkain sa isang araw.
Kayo ang magbibigay ng teknolohiya at lakas. Pagputol ng kahoy, pagsusunog, paghuhulma ng bakal, pananahi, may katumbas na puntos. Mas mataas ang puntos, mas malaking karne ang makukuha. Pagpapabaya, tanging malabnaw na sabaw lang ang makukuha. Nakikinig kami sa amo namin, hindi magpapabaya. Siksyaotang ang magdadala sa kanila sa bato na lawa para maligo, para linisin ang dumi sa kanilang katawan. Dumaan ka at kumuha ng balat ng puno para sa karne. Yenen, ang bango talaga. Magsisimula si Han ang panday bukas sa ibaba ng mainit na bukal. Itayo ang pandayan, Tay, makipagtulungan ka sa kanya, gumamit ng pulang pin at batik-batik na kawayan para gumawa ng ventilador. Kailangan natin ng kawali na bakal, palakol, at matalim na tabak. Mag-alala kayo, boss. Ipatibay ang loob, bigyan nyo kami ng sapat na uling. Si Han, hindi natutulog. Gagawa pa rin siya ng malaking kawali. Lumana ang balat ni Lolo Zhao sa baboy ramo sa bundok, tuyo na. Bukas, gagamitin na namin ang balat para sukatin at gawing kasuotan. Gumawa muna ng 5 makakapal na guwantes at 3 maikling payong nagawa sa balat. Kulang ang sinulid. Papasukin si Hudaman para maghanap. Sige, matandang amo. Ang pares na gunting at maikling karayom ay hindi magkakamali. Yung balahibo ng balahibo ay gagawin na kahit ang pangil ng lobo ay hindi makakapasok. Si Old Han, ang balbula ng kahon ay magiging piston rod ngayon. Balutan ng balat ng baboy ang labas ng kawayan. Walang makakalusot na hangin. Pakinggan mo ang may-ari. Basta't sapat ang lakas ng blower. Sa loob ng kalahating oras, kaya kong tunawin ang mga piraso ng bakal. Dumating na ang putik mula sa hurno ng matandang may-ari. Ito ay hinukay mula sa ilalim. Napakadulas nito. Grabe, ang lakas ng blower na ito. Mas maganda ito kaysa sa dati kong tindahan. Mag-apoy ka. Unang gagawa ng guwantes para sa inyo ang malaking dalaga. Matigas ang balat ng baboy bundok. May isang patong ng bulak ng silkworm sa loob. Hindi ito tinatangay ng hangin. Kung sapat ang balat, Ginoong Zhao. Gawa ka rin ng jacket para sa mga magulang ko. Malakas ang hangin sa labas. Hindi kayang tiisin ang katawan. Magtiwala ka, malaki ang balat na ito. Magtipid sa paggupit. Maraming magagawa dito. Tapos na ang malaking kaldero ng may-ari. Magaling ang pagkakagawa. Kapag meron ka nito, Mom, gagawa ako ng hotpot para sa inyo ngayong gabi. Gagawa ako ng tunay na bone broth hotpot. Magbuhos ng tubig. Old Han, Master Zhao. Hudaman, huwag ka nang masyadong magtrabaho. Halika na at kumain ng hotpot. Itong pagkain na ito ay itinuturing na espesyal na pagkain ng ating Hot Spring Village. Si Han, ang panday, ay nagtagumpay sa paggawa ng kawali. Naayos na ni Ginoong Zhao ang kanyang trabaho. Mula ngayon dito, basta't bawat isa ay gumanap ng kanilang tungkulin. Gamitin ang lakas at kasanayan sa tamang paraan. Sisiguraduhin kong may mainit na sabaw ng karne araw-araw. Susunod kami sa mga tagubili ng may-ari. Walang ibang layunin. Kumain na tayo. Tunay na totoo. Mainit ang lugar. Mga batang babae sa tagtuyot ay may bahagi ang nakakita. Kayo ay nakatira sa Hot Spring Valley at kumakain ng malaking karne. Bakit hindi nyo kami bigyan ng kaunti? Tumayo kayong lahat ng maayos. Pagpasok sa lambak na ito, kailangang sundin ang mga patakaran dito. Simula ngayon, may sistema ng punto sa bayan ng Hot Spring. Walang libreng karne dito.
Kung gusto mong mabuhay, gamitin mo ang iyong kasanayan at lakas para makipaglaban. Hindi makakagalaw ang asawa kong babae sa malaking kahoy. Wala rin siyang lakas para magbuhat ng tubig, kaya baka mamatay sa gutom. Anong magagawa mo? Ako mag-aalaga ng gulay at maghuhugas ng isda. Kaya kong gawin ang lahat ng uri ng gawain sa malaking lutuan. Marunong din akong gumawa ng mga tsinelas at kurtina mula sa damo. Liusan, ngayon ka lang pumasok sa bodega. Wala kang nakuha ni isang sentimo. Sa tanghali, tubig lang ang pwedeng inumin. Kung gusto mong kumain ng karne, dalhin mo itong bagay na ito. Pumunta ka sa pasukan ng bodega at ayusin ang mga bato na bumagsak kagabi. Ayusin mo na lang. May lakas pa ako, pero natatakot akong hindi makakuha ng kahit kaunting karne. Ito ang ice pick na ginawa ko gamit ang mga piraso ng sirang kutsilyo. Pinakamadaling gamitin ang pangyelo sa pagputol ng bato. 3 ice pick ni Guruhan, 15 puntos. Paano mo gustong ipalit ang mga puntong ito? Isipin mo, boss, 5 puntos para sa paliguan sa bato. Ang natitirang 10 puntos para sa bowl na may karne at sabaw ng buto. Bigyan ng isang mangkok si Zhao. CJ. Nakapagputol na rin kami ng isang piraso. Mabilis, isulat mo na ang puntos namin. Parang hindi maganda ang panahon. Mukhang ulan ng malakas. Bumababa na ang temperatura. Hudaman, inilipat ni Liusan ang lahat ng pulang pin na panggatong mula sa ilalim ng bubong papasok sa bahay. Walang natira. Ang mga ibon sa gubat ay lahat pumapasok sa mga butas ng puno. Maraming nahuhulog. Kapag pinulot, matigas na ang mga ito dahil sa lamig. Mabilis na pumasok sa bahay at isara ng mabuti ang pintuan. Ngayon, nagdala ako ng 6 na bunton ng malaking kahoy. Inayos ko ito sa pader ng bato sa pasukan. Gaano karaming puntos ang maaalala? 5 ang kabuuan. Palitan ng isang mangkok ng sabaw na may karne. Maaari nang magbabad sa bato sa loob ng 1 minuto. Sobrang lamig sa labas, pwedeng ma-frozen ang dila. Sa disyerto, hindi ka tatagal ng kalahating oras. Buksan mo ang pinto, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng mainit na tubig, malamig na, King ang lakas. Yung tao sa harap ng pinto, malamig na. Tingnan mo ang kasalanan nito. Baka dapat silang papasukin para magpainit. Nanay, huwag kang gumalaw. Si Zangdaba ay nasa palayan ilang araw na ang nakalipas. Hindi ba't sinabi mong kahit mamatay, hindi ka papasok sa bayan ng babaeng ito? Ginoo, anak ng may-ari. Nabulag ako sa mga mata ng aso. Nabagsak ang buong kubo namin. Namatay ang kalahati sa lamig. Humihingi ako ng awa mula sa anak ng may-ari. Bigyan mo ako ng mainit na tubig. Mula ngayon, ang buhay na ito ay para sa iyo. Gusto kong pumasok sa Hot Spring Valley. Pwede pero kailangang baguhin ang mga patakaran. Nakapagpahuli kayo sa unang pagkakataon ng pagkuha. Ngayon, kung gusto niyong pumasok, kailangan niyong sumang-ayon sa 3 kondisyon. Sang-ayon ako. Anumang kondisyon, sang-ayon ako. Una, ibigay ang lahat ng gamit at mga kagamitan tulad ng panggatong, bakal, at kahoy. Kahit isang karayom ay dapat iwanan sa labas ng pintuan. Pangalawa, pagpasok sa lambak. Ibigay ang lahat ng mga bagay na dala. Lahat ng sirang balat at buto ay ibabahagi ng pantay-pantay sa nayon. Muling bibilangin ang mga puntos. Babayaran ayon sa trabaho. Makinig sa may-ari. Lahat ay ibabahagi ng pantay-pantay. Pagkatapos ng 3 pagpasok sa lambak, kayong 5 ay bubuo ng isang pangkat ng mga manggagawa. Ang pinakamabigat o pinakamaduming trabaho ay sa inyo. Bawat araw, ang panimulang puntos ay 5. Kailangan niyong magtrabaho upang maibalik ang puntos. Para makakain ng may karne, kami ang gagawa. Susunod kami sa mga alituntunin ng nayon. Hindi kami magpapabaya. Hudaman at Liusan. Hilahin ang tao papasok. Ihulog sa mataas na damuhan sa ilalim ng hangin ng batong lawa. Buhusan ng kalahating mangkok ng mainit na tubig mula sa hot spring. Huwag hayaang mamatay. Tumingin si Lao Han sa kanila. Sino mang magbabago, ipaalam kay Xiao Tang. Kami na ang bahala sa bahay sa silangan. Anong trabaho ang meron ngayon? Kulang ng 5 puntos. Sabihin nyo lang, sa umaga, kalahating mangkok lang ng malinis na tubig. Gusto ng karne at sabaw. Kailangan munang punan ang kulang na puntos. Makikinig kami sa may-ari. Aalis na kami para magtrabaho. Tingnan mo nga. Nabali ang daliri sa paa ng batang ito sa lamig. Nagdudilim na ang laman. Kung masira pa ito, hindi na mapapanatili ang binti. Kailangan niyang magdusa. Second pillar, magpakatatag ka. Ang amo ay humihingi ng tulong, iligtas mo ang batang ito. Siya na lang ang natirang anak sa pamilya nila. Wala tayong gamot sa sugat dito. Sa ilalim ng Hudaman Mountain, mayroon bang may alam sa medisina? Naalala ko na. May isang guro na hindi sumama sa malaking grupo. Narinig ko na nagtago siya sa likod ng bundok, sa kuweba ng mga patay, para makaiwas sa hangin. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay.
Yung butas sa lupa ay may usok na lumalabas. Dapat may geothermal na lumalabas dito, basta't hindi tayo namatay sa gutom. Basta't hindi tayo namatay sa lamig. Siguradong buhay pa ang tao. Pupunta ako at magdadala ng tao. Hudaman, sumunod ka sa akin. Pumunta tayo sa lugar. Sige na, ikalawang Ginoo. Katatapos lang humupa ang hangin at niebe. Dalhin mo ang bakal na panggupit ng yelo. May nakikita kang kakaiba. Agad na umatras. Buhay pa ba ang matandang lalaki? Sino ba? Nandito na ang tagapag-alaga ng Hot Spring Valley para kunin ka. Doon may pagkain, may malaking karne at mainit na buto. Mainit sa loob, hindi na makagalaw, 3 araw nang walang kanin. Si Hudaman, dalhin mo ang gamot pabalik sa kampo. Ginoo, uminom ka ng sabaw. Para lumakas ka. Sa wakas, nailigtas ko ang buhay ko. Dito sa bahay ni Dr. Son, tatanggapin ka niya. Pero bayad ayon sa nagawa, magpagaling lang sa pasyente. Magbibigay ako ng 5 puntos ngayon. May malaking karne kang kakainin mamaya. Responsibilidad ng doktor ang ganito. Pakiusap, pakibigay ang daan, may-ari. Ito ay malamig na sakit na pumasok sa buto. Nakakatakot ang laman. Ang dugo sa loob ay hindi pa namatay ng lubos. Naglabas ng masamang tubig. Kung lalagyan ng mainit na gamot, maaring mailigtas ito. Sa ating ganitong liblib na bundok, saan tayo makakahanap ng mga damo? Yung itim na lupa sa tabi ng kanal ay masagana. Dahil sa matagal na pag-init ng geothermal, maraming ligaw na snakebed grass ang tumutubo sa mga bitak ng bato. Yung mga dahon ng damo ay patag at nakakatagal sa lamig. Kumuha si Hudaman ng bakal na pickaxe para kumuha ng isang palanggana para sa matanda. CJ, maaari bang humiram ng isang pangkuskus na puting mantika? Matulog na tayo, bukas ng umaga, ang itim na dugo ay bababa na, kahit mapanatili ang hita. Si Dr. Son ay nagpasalamat ng 5 puntos. Ngayon gabi, palitan natin ng sabaw ng karne at buto, kasama pa ang pinakuluang baboy na may langis ng sibuyas mula sa hot spring. Ako na ang bahala. Maraming salamat, Ginoo. Ilang sangkap ang ilalagay sa lugaw ni King Air sa almusal. Walang kailangang ilagay na harina. Maglagay ng 3 kilo ng laman sa sabaw ng buto. Maglagay ng 2 pugad ng ligaw na sibuyas. Ang mga manggagawa ay bibigyan lamang ng kalahating mangkok ng sabaw at mga tira. Ang iba ay makakatanggap ayon sa normal na pamamahagi. Saan ba nakadapo ang mga paa ng aso? Nagnanakaw ng karne itong si Dongjia. Ang may-ari ng tindahan, si Qianlao Er, ay nagugutom na. Nakiusat siya sa may-ari na patawarin siya. Liusan, bitawan mo siya. Ayon sa mga tala. Ngayon, nagsimula ka sa 5 puntos. Ang karne na ninakaw mo ay tumimbang ng 4 na liyang. Ayon sa mga patakaran, dapat kang bawasan ng 2 puntos. Ikaw ay umagaw ng pampublikong ari-arian. Ngayon, ikaw ay 7 na puntos. Sa susunod na 3 araw, wala kang makukuhang sabaw. Bawat araw, linisin ang isang bahagi ng dam. Ang lahat ng trabaho na hindi nagawa ni Zhangdaba ay ikaw ang gagawa. Naiintindihan ko, hindi ko siya papayagang humawak ng pagkain muli. Si Liusan ay may magandang nagawa sa pag-aalaga ng mga materyales. Kailangan ng 1 puntos, at ang puntong ito ay papalitan ng 2 piraso ng mantika. Huwag mag-alala, may-ari. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa lutuan sa ilalim ng aking mga mata? Sisirain ko ang kanyang mga buto. Kailangan ng i-freeze ang supervisor sa labas. Kailangan nating balutin ang supervisor. Isama si Hudaman at Liusan. Ang mga manggagawa, sumama kayo sa akin sa labas para magdala ng putik at patay na damo. Mabilis, may malaking bato na nahuhulog mula sa itaas. Si Qianlao Er, bumagsak ka pabalik. Kaya mo bang tumayo? Kung kaya mong tumayo, ituloy mo lang ang paglalagay ng putik. Kung kaya mo, gawin mo na. Ang grupo ni Zangdada ay nagpatibay ng sistema ng pagkuha ng tubig ngayon. Bawat isa ay may 3 puntos. May bawas na puntos. Ngayon, bawat isa ay 2 puntos. Si Qianlao Er ay nagbigay ng karagdagang pagsisikap, kaya may 4 na puntos. Ngayon ay 3 minuto. Ate, tingnan mo, ang ganda ng sibuyas na ito.
Sa ganitong malamig na panahon, nakakakita tayo ng ganitong buhay. Talagang pambihirang kakayahan. Noong nag-aalaga ako ng mga bulaklak, hindi ganito kabilis ang pagtubo. Iyon ay dahil sa mainit na tubig mula sa ilalim ng lupa. Magbuhos. Makinig kayong lahat. Kahapon natapos ang pagsasaayos ng mga gawain. Si Liu at ang kanyang 3 panandang pandagdag isa na grupo ng mga manggagawa ay may tig 3 puntos sa wild nickel. Si Qianlao ay may 4 na puntos. Zhang Daba, kayo ay may 2 puntos ngayon. Si Qianlao ay may 3 puntos. Ngayon, kailangan lang nating ayusin ang pader ng bato sa bibig ng lambak. Lahat ng negatibong puntos ay dapat maalis. Salamat, Dongjia. Ngayon ay kailangan naming masira ang aming mga binti. Itayo na rin ang malaking pader na lupa para sa iyo. Talagang matibay ang tahi ni Kuya Zhao. Dahil dito, hindi na ako matatakot sa malamig na hangin habang nag-iron sa taglamig. Ayos na, nagpalit na ng supply ng pagkain. Gawin ang kani-kanilang tungkulin. Kumain ng mabuti para makapagtrabaho. Magpatayo ng 2 malaking pader na lupa sa magkabilang gilid ng batuhan. Kailangan ng 5 talampakan ang kapal at 8 talampakan ang taas. Gamitin ang malaking kahoy ng pulang pin para sa balangkas. Sa labas, gamitin ang mga bato mula sa ilog, damo, at putik para ipatong. Ang lupa dito sa ilalim ay hindi masyadong nagyelo, kaya't pwede itong hukayin. Huwag magpanik, mga malaking lobo. Hawakan ang mga kagamitan, tumayo sa likod ng pader. Kung natatakot sa ibon, nandito tayo sa likod ng malaking pader. Hindi makakapasok ang halimaw na ito. Umuwi ka na. Zhang Daba, ang grupo ng mga manggagawa ay nagtagumpay sa pag-aayos ng malaking pader ng depensa ngayon. Bawat isa ay may 5 puntos. Nawala na ang lahat ng inyong mga negatibong puntos. Ngayon, bawat isa ay may natitirang 3 puntos. Si Liu San ay pumatay ng masamang lobo, 6 na puntos. Umiinit na ang panahon. Ate, ang bilis matunaw ng niebe. Puno ng putik ang bukal. Sobrang lamig pero mabilis mag-init. Lahat ng tubig ulan ay napupunta sa sapa. Hindi magagamit ang maduming tubig na ito. Kapag pinakuluan, may buhangin. Dakyang, mag-isip ka ng paraan. 17 tao ang nauuhaw. Gamitin ang magaspang na uling na kahoy para mahuli ang putik. Ang uling ay sumisipsip ng dumi. Lahat ng amoy ng putik ay nandyan. Ihatid ang tubig dito. Ang magandang tubig ay walang amoy ng putik. Talagang matamis, ang dati naming lugar ay kayang gawing batis mula sa maruming tubig. Gumawa ng filter si Itay. Nakatala ang unang tagumpay sa 6 na minuto. Pumunta si Xiaotang para kumuha ng 2 pirasong matigas na yelo. Dito, uminom ka ng sabaw. Masarap, maasim at matamis, talagang nakakapawi ng uhaw. Mas mahusay ang lutong ito kaysa sa mga alak sa lungsod ng daang beses. Itay, Xiaotang, kapag natunaw ang yelo at niebe, magtatagal din ang daan sa paanan ng bundok para sa mga tao. Nandito tayo sa lambak ng mainit na bukal. May dalang malinis na tubig, may mga gulay sa lupa. Tiyak na magkakaroon ng mga karavan at mga palaboy na dadaan dito. Ang ibig sabihin ni King ay, ayusin natin ang madulas na daan sa bibig ng lambak, sa tabi ng malaking pader. Gumamit ng maliliit na bato upang maglatag ng isang patag na daan. Sa hinaharap, magtatayo tayo ng ilang mga kahoy na kubo sa bibig ng lambak. Gagawa tayo ng isang hot spring na istasyon, kahit na para sa pagpapalit ng tela o ng mga bakal. Ang ating hot spring village ay dapat maging pinakamaliwanag na lugar na mapagtutuluyan sa daang bundok na ito. Bumalik ka na, malaking dalaga. May ingay sa labas. Tignan mo, ang pangkat ng mga mangangalakal sa timog. Paparating na. Sino ang namumuno sa baryo sa unahan? Bibili ba o magpapahinga? Mananatili ang mga gamit sa labas. Magbukas ka ng mata. Ito ay isang malaking kumpanya. Ilabas ang sabaw ng karne. Magsabi ng hindi. Bumagsak ng malaking pader.
Xiao Tang. Sabay nating putulin at patayin ang batang ito. Tumayo ka dito. Lahat ng ito ay isang pagkakaintindihan. Walang kaalaman ang mga tauhan, nakasagasa sa pangunahing babae. Sundin ang usapan, huwag baguhin ang patakaran. Magbigay ng isang salapi sa pasukan ng gulod. Magdala ng asin at tela kapalit ng sabaw ng karne. Iangat ang cargo box number 3, bilisan ang pagbukas. Pinong asin, hatiin sa 2. Cotton tela, hatiin sa 3. Kabuang 50 puntos. Paano gamitin ang 10 minuto para sa ice apricot soup? 20 minuto para sa sabaw ng malaking buto. Sa natitirang 20 minuto, lahat ay kailangang sariwa. Green pine leaves. Tapos na. Tunay na ang malinis na tubig ay parang Diyos na ilog. Ang lugar na ito ay isang mapalad na lugar. Ngayon, ang bayan ay magulo na talaga. Buwan ng palasyo, matagal ng palitan ng bakal at bulak. Maari tayong makipagkalakalan. Sa susunod, doble ang pamasahe. Ang daan ng mga batong ito ay hindi kusang lumalakad. Iyan ay likas. Basta't may mainit na sabaw at malaking karne, bibigyan ko ng dagdag na pila. Itay, ang cotton ay itinatabi para sa mga kapalit na damit. Si Liusan at ang iba pa ay nagdadala ng kahoy. Ang luma ay kailangan ng ayos. Ang cotton ay makapal. Hindi tinatabla ng pagsusuot at pagkakabukod ng init. May bagong trabaho tayo ngayon. Babalik ang malaking caravans ng kalakal sa susunod na buwan. Magtatayo tayo ng 2 red sandalwood na kubo sa labas ng daan ng mga bato. Kubo ng kabayo. Nag-set up ng mesa para sa tsa. Dumadaan ang mga naglalakbay na mga ngalakal para magpahinga. Ayon sa batas, kinakalkula ang bahagi. Pinatay ni Liusan si Hong Song. Pumutol ng isang malaking balangkas. Naghatid ng isang piraso, 3 bahagi ang naitala. Huwag mag-alala, may-ari. Ngayon ay pupunta na ang mga manggagawa para magputol ng malaking kahoy. Ang ate ay muling magbabalat ng lupa dito. Dapat maging malambot ang lupa bago ito gawin. Sapat ang init ng lupa, hindi rin matutuyo ang tubig. Sa loob ng kalahating buwan, akyat na ang mga vines sa kawayan. Pagdating ng panahon, anihin ang mga bagong berde at may tinik na pipino. Hatiin ito sa makikitid na piraso. Ihalo sa asin, kasama ng malaking karne. Pinakamainam para sa pag-aalis ng umay. Ang isdang ito ng ikalawang dalaga ay napakataba. Noong mga nakaraang taon, kahit sa taggutom, kayang mahuli ito. Grabe ang taba ng isdang ito. Napakasariwang isdang malamig ang tubig. Ang laman nito ay matigas. Tamang-tama para gawing masarap na fishball. Nagpalit ng pagkain, ang mga manggagawa at karpintero ay gumagamit ng balat ng puno bilang mangkok. Sa gitna ng ganitong disyerto, hindi ka paniwala na may ganitong malaking pinagkukunan ng yaman. Sino ang namumuno dito? Lumabas ka at makipag-usap. Ako si Lee, ang pinuno ng unit. Malinaw na nakasulat dito, mga alituntunin ng korte, sinumang nakikitungo sa mga pribadong pandaraya sa kalakalan, ay parurusahan ayon sa batas ng mga rebelde. Binibigyan kayo ng kalahating oras upang irehistro at isumite ang lahat ng pagkain, asin at tela sa nayon. Sumama kayo sa akin pabalik sa bayan at maghintay ng desisyon. Ano nang nangyari sa mga opisyal ng yarda? Ang lugar na ito ay aming pinagtulungan gamit ang pala at panghukay. Hinukay namin ito mula sa mga namatay na nyebe. Bakit kayo nandito para mangagaw? Nagkamali kayo. Bumalik ka na, Xiao Tang. Mahirap ang trabaho ng mga opisyal na pinamumunuan ni Lee. Mahirap ang daan sa mga ganitong bundok at putik. Hindi madaling magtrabaho sa opisina sa panahon ng taggutom. Kumain muna ng mainit na sabaw. Saka natin pag-usapan ng maingat ang bayarin na ito. Kain na tayo, narating na natin ang bayan ng mainit na tubig. Hindi makatarungan na magsalita ng walang laman ang tiyan. Ginoo, ang husay niyo talaga, napakahusay. Ngunit saan ang mga patakaran ng opisina? Ngayon, nababahala ang mga tao tungkol sa mga inangkop na mga nakaligtas at kakulangan ng bigas mula sa gobyerno sa pagsisimula ng tagsibol. Kung kami tatlo ay babalik na walang dala, hindi namin maipapasa ang aming tungkulin. Ginoong Lee, ang alalahanin ng punong bayan ay ang kaguluhan ng mga nakaligtas at kakulangan ng bigas mula sa gobyerno. Ngunit kung ang lambak ng mainit na bukal ay maging isang maayos na opisyal na istasyon, babantayan namin ito para sa imperyo. Pakalmahin ang mga nakatira sa ibaba ng bundok. Hayaan silang magtrabaho dito. Ang mga dumadaan na opisyal at mga karavan ay makakainom dito ng malinis na tubig at makakain ng sariwang gulay. 350-33-8. Maaari bang ituring ito bilang isang malaking tagumpay ng punong bayan? Maaari itong mangyari.
magiging o hindi, nakasalalay sa resulta kapag nakita mismo ng huwes ng bayan. Sabihin sa kanya, sa susunod na buwan, darating muli ang malaking karavan. Ang nayon ng hot spring ay palaging naghihintay sa inyong pagdating. Ang aming may-ari na babae ay nagbigay ng magandang balita. Babalik kami sa bayan at magpapakita sa harap ng huwes ng bayan. Ipaliwanag ng mabuti ang mga benepisyo nito. Tatay, kailangan pang palakasin ang 2 kahoy na shed sa labas. Malalim ang pagkaka-embed ng mga haligi ng mga shed ni King Er. Puno ito ng malalaking bato mula sa ilog sa ilalim. Ngunit kung madalas dumaan ang mga tao mula sa gobyerno, kailangan ng maayos na pugon na gawa sa putik sa loob. Sa sobrang lamig, hindi ka makakaupo ng maayos kung walang init. Sige, simulan na natin. Hudaman, dalhin mo ang 2 tao sa ilalim ng hot spring sa Wenshuanggu. Kumuha ng pinakamadulas na itim na putik at dalhin dito. Mahal na boss, ngayong araw ay pinrotektahan din namin ang pader sa kanlurang bahagi. Gamit ang malalaking bato. Gaano karaming puntos ang maaalala? 3 puntos. Mamaya, sasama ako sa tatay ko sa bodega para gumawa ng pugon mula sa putik. Magandang trabaho, dagdagan ng 2 puntos. Ang init mula sa lupa ay makapal. Sapat ang tubig, mas mabilis ang pagtubo ng mga punla kumpara sa dati. Natapos na ang malaking balabal ng may-ari. Wow, may ganito na tayo. Magagawa na nating gumawa ng mahabang mesa mamaya. Makakatipid tayo sa lakas. Magpahinga ang mga manggagawa at mga tagabuhat. Kumuha ng mangkok na gawa sa balat ng puno para sa sabaw. Ngayon, lahat ay nagtrabaho ng mabuti. Ang kalan at mahabang mesa sa istasyon ay nabuo na. Dinala nila ang ating mga sibuyas at asin pabalik sa bayan. Hindi magtatagal, magkakaroon na ng balita mula sa opisina. Dito, basta't may mga patakaran, may bahagi ang lahat. Hindi mauubos ang karne at isda sa palayok na ito. Kami ay nakikinig sa amo namin. Walang ibang hangarin. May dumating na tao, may karwahe. Ito ay isang berdeng palangkin, kasama ang mga opisyal at sundalo. Ilagay na ang mga gamit. Tumayo sa likod ng malaking pader. Tatay, Xiao Tang. Sumunod ka sa akin palabas. Ito ang karwahe ng gobernador. Narito na ang matanda. Ito ang nayon ng mainit na tubig. Pagpupugay sa gobernador, magpahinga ng maigi, Ginoo, ikaw ang nagbubukas ng sakahan. Yan ye. Su. Hindi pribadong pag-ari. Ito ay opisyal na tatak para sa opisina. Ang mga karaniwang tao ay nag-aalaga ng lupa. Nakasalalay ito sa mga aral ng nakatataas. Dapat kong suriin ito. Si Libanto ay kasama ng mga sundalo. Pakiusap, magpahinga ka, Ginoo. Masarap ang mga bola ng isda. Makapal din ang sabaw. Ginoong Su, parang libro ng mga account ang mga bagay sa iyong pader. Ito ay mga patakaran ng puntos. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Sa panahon ng matinding tagtuyot, walang tamad na tao o masamang espiritu. Lahat ay nakasalalay sa palitan ng puntos para sa pagkain. Ang nayon na ito ay matagal nang may daan-daang tao. Hindi may iwasan ang pagdududa ng mga opisyal. Natunaw ang malawak na nyebe, nagsimula na ang kalakalan, malaking pagdiriwang ng asin. Kung ito ay opisyal na intensyon, ito ang mga nagawa ng mga nakatataas. Ang opisyal na intensyon ay napunta sa opisina. Paano naman ang mga buwis at kontribusyon? Bagong itinatag na pundasyon. Humihingi ako sa nakakataas na maglabas ng formal na buwis para sa taon. Para sa kaluwagan ng 5 milya, ang 2 opisyal ay libre kumain. Ang 3 pangkat ng kalakal ay nagdadala ng benepisyo. 20% ay napupunta sa bayan. CJ. Itinakda ko ito bilang opisyal na post sa mainit na bukal. Libre ang buwis sa loob ng 3 taon. Ang iyong ama, si Sudakuo, ay nagsabi na magdala ng 2 sako ng butil ng mais at 5 lumang pala. Ginoong Su, si Su Yicheng. Nandito ako sa bayan at naghihintay sa inyong ani sa susunod na buwan. Mahirap ang daan sa bundok kaya't hindi na ako mananatili. Bumalik na ako sa bayan. Nagpadala na ang imperyo ng liham. Tayo ay mga lehitimong opisyal na ngayon. Liusan, Zhangdaba. Dalhin ang bakal na pala. Ngayon, bubuksan natin ang lahat ng kalbong lupa. Maghukay ng 1 siko ang haba at 2 pulgadang lalim na fishtail canal. Magbilang ng 3 puntos para sa itim na lupa, 1 bag para dito, at 1 punto para sa iba. Gumawa ng mga kanal na may init at mahusay. Inilalagay ang mainit na tubig sa ilalim ng pasilyo. Pinapainit ang lupa. Mas mabilis ang pagtubo ng sorghum. Mag-alala kayo, boss. Walang magagawa ang lakas namin.
Kailangang ibabad ng 3 oras. Malambot na ang balat para makatanim sa lupa. Ate, haluin mo ang lupa. Dapat malambot ang lupa. Magdagdag ng tanim. Ginoong Su, si Su Yichu, dumating na ang pera. Talagang dumating na ang opisyal na dokumento. Napakahusay ng may-ari. Ginoong Qian, mainit ang pugon. Nakahanda na ang sabaw ng isda. Pumasok sa silungan para magpahinga. Kumain ng tinik na malambot na pipino sa gitna ng taglamig. Hindi nagpapalit ng damit. Ang ginto at bakal ay bumagsak ng 40 puntos. Ang bulak ay bumagsak ng 30 puntos. Ang tela at alak ay bumagsak ng 30 puntos. Kabuang 50 puntos. Ano ang nais mong ipalit? Palitan ng ice apricot soup sa loob ng 10 minuto. Sa loob ng 20 minuto, kailangan ng sabaw ng malaking buto. Sa natitirang 20 minuto, lahat ay kailangang sariwang berdeng sibuyas. Tapos na. Ang bukirin na ito ay isang mapalad na lugar. Sa ngayon, kulang ang sariwang pagkain sa bayan. Buwan ng suplay ng sariwang sibuyas. Matibay na kasangkapan na kailangang palitan ng matagal. Maaaring magnegosyo. Sa susunod, doble ang pamasahe. Hindi madaling maglakbay sa daan ng mga batong durog. Basta't may mainit na sabaw at karne. Kahit nadagdagan ng kaunting pilak, tatanggapin ko. Ang mga karpintero at mga manggagawa ay kumukuha ng balat ng kahoy para sa mga pancake. Masyadong matigas ang pancake na ito. Puno ang bibig, lahat ay amoy mantika. Ibigay lahat sa akin, huwag kang gumalaw. Ibigay ang lahat ng pagkain. Sinira siya ni Xiaotang. Sira-sirain ang mga magnanakaw na ito. Mabait na tao, pakiusap. Hindi na kami muling mangahas. Sapat na ang init, lauhan. Magdagdag ng materyales sa loob. Nagawa na ng may-ari ang unang batch sa horno. Lumabas na ang unang batch ng mga bakal. Lahat ng industriya ay umuunlad dahil sa pagsisikap ng lahat. Si tanging dama ay may mga gawain. Maraming mga nakalikas na tao ang bumaba mula sa bundok. May higit sa 30 tao na nakaluhod sa labas ng tolda. Nagpakita ng kabaitan ang may-ari, nagbigay ng mainit na tubig, talagang hindi na namin kaya. May mga patakaran sa nayon kapag pumasok sa lambak. Ito ang utos ng gobyerno, walang puwang para sa mga tamad. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong ipagpalit ang lakas at kasanayan. Ang mga lalaki ay nagdadala ng malaking kahoy, taas ng lupa sa gubat, magtatala ng 3 puntos araw-araw. Pag-alis ng damo at pagpili ng gulay ng mga babae, 2 puntos. May puntos na. Ang sabaw ng buto ay hindi kailanman kakulangan sa inyo. Kami ay gagawin. Sumusunod kami sa mga patakaran ng amo namin. Liusan, pumasok ang tao. Sige, mga lalaki, bumalik sa grupo ng pagsasanay. Mga babae at bata, pumunta sa steam shed. Sige, may-ari. Magpila ng maayos, pumunta sa ibaba ng sapa at maglinis. Sino ang may lakas ng loob na magdala ng putik sa bahay? Walang awa ang aking palakol. Sundin ang mga 6 na pulang brick na arko. Ang pundasyon ay pinatay ng mga bato mula sa ilog. Maghukay ng malalim na kanal sa gitna. Uminom ng tubig mula sa mainit na bukal para sa geothermal heating.
Kahit na malamig ang hangin, hindi ka masasaktan. Minsan ang isip ng matandang may-ari ay masusi. Ang grupo ng konstruksyon ay nagbukas ng kanal. Ang grupo ng konstruksyon at agrikultura ay kumuha ng mga palayok para sa sabaw. Yan ye. Dinala ni Laukian ang mga bisita sa istasyon. Diyos ko, sa gitna ng taglamig, nakakain tayo ng sariwang pipino. Talagang napaka-mistikong lugar ito. 10 malaking panggupit, 50 puntos ang bawas, 30 puntos para sa bulak, 60 puntos para sa sutla at bakal. Kabuang 140 puntos. Ayon sa alituntunin ng opisyal, kukunin ang 20% at ibabalik sa bayan. May natitirang 112 na puntos. Ano ang papalitan nyo? Gagamitin ko ang 30 puntos para sa 30 kilo ng malambot na patatas. At gagamitin ko ang 20 puntos para sa isang basket ng mga dahon ng sibuyas. Si Laukian ay papalit ng 50 piraso ng malambot na bola ng isda sa malamig na tubig. Babalik sa bayan para gawing espesyal na putahe. Sige, ayos na. Umalis si Zudakyang. Natuwa si Ginoo Esang. Nakuha na ang opisyal na badge. Pagbabalik ni Gobernador Fang sa bayan, pinuri niya ng husto si General. Sabi niya magaling magbukas ng bagong daan ang mga opisyal sa hot spring. Naaliw nila ang mga taga-akyat sa bundok. Special na naglabas si Gobernador ng opisyal na badge. Sa susunod, ang Wenshan Valley ay magiging opisyal na post ng imperyo. 3 taon na ang libreng dokumento. Kasama na rin dito ang mga nakahanda na para sa iyo. Ang malaking pana at gintong sibat ay mga sandata ng depensa laban sa mga magnanakaw sa Black Wine Ridge. Kamakailan lang ay nag-ikot ako sa pagbaba ng bundok. Lalaking nagluluto ng sabaw ng buto at nilulutong karne. Mas masarap ang pagkain dito kay Su Yicheng kaysa sa opisina ng bayan. Si Liu San ay nagtataas ng malaking pana papasok sa bahay. Ginoong Han, bukas, makikipagtulungan ako sa tatay ko sa paglinis ng makina. Kapag lumuwag ang sinulid, kailangan itong ibabad sa mainit na tubig. Kailangan itong rewind gamit ang winch. Naglagay ako ng bakal na kawit. Hindi nito nasisira ang ngipin, kaya nitong isara gamit ang isang kamay. Wow, talagang malakas ang puwersa ng arbalete na ito. Pag-upgrade ng depensa, bumuo ng isang arko sa lalong madaling panahon. Ang mga kwalipikado ay makakakuha ng 4 na puntos. Pahintulot na puntos para sa sabaw ng karne. 3 tao sa isang koponan. 1 tao ang mag-aabot ng string. 1 tao ang maglalagay ng talim ng palaso. Ang leader ay dapat tumutok sa 50 hakbang na pang-ugat. Pumikit ang kamay. Huwag mag-isip na kakain ng pancake ngayong tanghali. Si Miss Segundo iyon. Sige lang. Kinger, malakas ang lakas mo. Lutong-luto na ang patatas. Mag-ingat sa lakas ng paghuhukay. Huwag masira ang balat. Diyos ko, 1 piraso ay may bigat na kalahating kilo. Agad, kunin ang pulang lalagyan at ilagay ito. Ang unang ani ng patatas ay umabot ng 680 kilo. Agricultural Group 8 puntos. Construction Group 3 puntos. Kain na, kunin ang bagong mangkok para sa karne. May ani na sa bukirin, may bahagi na sa kamay. Ang Hot Spring Pass ay ang pinakamahirap na lugar. Kami ay nanumpa ng tapat sa aming amo. Hudaman, bakit ka nag-aalala? Magdala ng ilang lobo. Paghampasin ang mga ito gamit ang palakol. Hindi mga lobo, kundi isang grupo ng mga bandido mula sa Black Wine Ridge. Mahigit 100 tao na may mahahabang baril. Ang pinuno ng mga bandido ay si Zhou Shanbiao. Lahat sila ay mga taong nakakita na ng dugo na dumating. Mahigit 100 tao talaga ang dumating. Nagtutulak ng 3 malalaking kariton na umuugong. May dalang tunay na panggupit na kutsilyo. Lahat kayo, manahimik. Ang may-ari ay nagbibigay ng karne at sabaw. Sino ang may lakas ng loob na mag-isip ng masama at sumuko? Isang hampas ng aking palakol, tapos na siya. Na-check na ba ang makina ng malaking crossbow ni Xiaotang? Pinahiran na ng mantika ng baboy. Kapag naiputok ang string, patay na. May 30 pirasong araw na nakaimbak sa kahon. Tatay, sinira ni Lauhan ang basurang tubig. Lahat ng tubig mula sa hot spring ay pinapadaloy sa madilim na kanal. Kung gaano kalaki, ganun kalaki. Dinala ni Liu San ang mga tao mula sa village guard para umakyat sa pader. Si Zhang Daba ang namamahala sa pagdadala ng mga palayo. Walang makagalaw ng walang utos ko. Walang sinuman ang pwedeng kumilos ng walang pahintulot. Naiintindihan.
Hindi makalapit ang kapatid na babae. Mabagal ang paglalakad ng mga may malalaking sasakyan. Kumuha si Xiaotang ng kahoy. Ipasok ang kahoy sa lupa sa labas ng tulay ng 2 beses. Nabasa na ng kapatid ang lahat sa ilalim. Ang madilim na kanal sa ilalim ay pinahina ang lupa. Ito ay malinaw na isang malaking putik na kumakain. Iwanan ng isang daliri na puwang sa kahoy ng pintuan. Ang mga bandido ay umabot sa 30 hakbang. Lahat ay sumigaw na natalo ang mga sundalo. Ihagis ang mga armas at tumakbo sa loob. Dumarating na ang mga bandido mula sa silangan. Hindi tayo sumunod sa malaking pader, mag-alis ng mga kalakal. Gagawin mo, sige lang. Sino nga hindi tatakbo ng totoo? Ipapadala ko siya sa mga lobo. Magbuno ka. Hindi tinamaan ng matibay na pana. May malaking karne doon. Tumakbo at basagin ang kahoy na pinto. Lahat ng tao sa nayon ay kumakain na. 30 hakbang, 25 hakbang, 20 hakbang, papalapit na. CJ. Bumangga sa pader, durugin ang pader na ito. Hindi na natin kayang ipagtanggol. Bumukas ng pinto, lahat ng patatas sa bodega ay para sa mga kapatid. Lahat ay bumagsak. Sumigaw ang tao, natalo ang mga sundalo. Tumakbo papasok sa bahay na may pulang ladrilyo. Mahigpit na nakasara ang mga pinto at bintana. Kuya, pumasok na ang mga biktima sa pulang ladrilyo. Nasa bodega ang lahat ng pagkain. Mainit pa ang mga tinapay sa sahig. Sugod, basagin ang malaking pinto. Bumagsak ang mga paa sa opisina ng mga opisyal. Nagnanakaw ng bigas at karne. Narito na. Mga hayop, sumulong kayo. May daya, ang lugar na ito ay isang bitad. Kuya, huwag ka nang lumakad pa. Ang putik na ito ay buhay, kaya nitong kumain ng tao. Kuya, tulungan mo ako. Wala nang pakiramdam ang hita ko. Magandang pananaw, dalaga. Lahat ng mga magnanakaw ay nahulog na. Diyos ko, mukhang pareho lang sa dati. Paano nila nasakmal ang buong karwahe? Huwag masyadong magalak ng maaga. Hindi pa patay si Zhou Shandiao. May 5 o 6 na tao pa sa likod. Tumigil kayong lahat. Sino ang may lakas na umatras? Bago ako putulin ang ulo ng aso niya. Nakasagasa na sa harap. Iyan ang kanilang kapalaran. Hawakan ang kutsilyo sa bibig. Tumayo sa gilid ng sasakyan at gumawa ng daan. Bumukas ang malaking pinto. Babae, ibinibigay ang lahat sa mga kapatid. Yung mga kabataan sa likod ay sumusunod sa akin. Itong mga walang kwentang tao, sumugod sa pulang brick na bahay. Lahat ng laman ay para sa inyo. Bumangga sa pinto, buksan ang lahat ng ito. Baka masira ang pinto ng may-ari. Itong mga magnanakaw ay handang mamatay para dito. Ituwid mo ang iyong likod, kunin mo na ang mga gamit, naghahanda para sa pagtanggap ng bisita. Si Xiaotang ang nakabantay sa kaliwa. Si Zhang Daba ang nakasara sa kanan. Patayin lahat ng mga mudang na ito. Nagnanakaw ng mga butil. Medyo matapang ang babae na may-ari ng bahay. Susubukan mong makipag-away sa akin. Patayin kita, magnanakaw. Sa amin na ang mga pagkain, barilin mo na ako, tatay, sirain ang bakal na hawla. Bukas na ang balbula, matagal na kaming naghihintay. Huwag kang umatras, magmadali na. Ang putik na ito ay nakakain ng tao, kaya ba ng sugat sa kamay ni Xiaotang? Ilang gasgas lang sa balat, hindi na apektuhan ang buto, hindi na sasayang ang oras. Gusto nitong tumakbo habang dumudugo, hindi makakatakbo si Zhao Shandiao. Pupuntahan ko siya, si Liu Sanhudamao, na may tagapagtanggol ng nayon, ay kaya pa rin gumalaw. Ang batang lalaki ay susunod kay Missy. Nasa labas ang tunay na lugar, mag-ingat sa mga bato sa bangin. Huwag hayaan na mauntog ka ng mga hayop na nakulong, hindi mahuli ang buhay. Pati ang patay ay pwede na, mag-alala ang amo. Ngayong gabi, si Lao Liu ay tatanggalin ang braso. Ibalik mo ang ulo ng matandang may peklat.
Sumunod ka. Dumaan sa gilid ng daan ng mga piraso ng bato, huwag magkamali. Iniwan ni Zhuo Shandiao ang kanyang kanang balikat na putol. Nagsunog ang kanyang kaliwang binti, may bahagyang pilay sa kaliwa habang naglalakad. Si Liu San ay may 2 tao na humarang sa kaliwang imbornal. Si Hudaman ay sumama sa akin sa mabatong daan. Lumabas ka, Zhuo Shandiao. Ang amoy ng sinunog na laman mo ay kayang pumatay kahit sa 10 hakbang. Laolin Miao. Peste, ang galing ng batang babae. Nandito ako sa hangganan ng mahigit 10 taon. Kung papatayin, patayin na. Hindi ako kikilos. Ang dami mong sinasabi. Sige, kunin ang pinakamakapal na pulang pine vine. Ibalot ng 3 layer sa loob at 3 layer sa labas. Buhatin pabalik para ibigay sa malaking dalaga. Nagawa na ang laban ng may-ari. Nakuha ang 13 piraso ng mataas at payat na kabayo at mga sapatos na bakal. Ito ay tunay na produkto ng opisina. Sa loob ng ilang araw, ang sorghum ay makakabuhat ng malaking kariton. Mayroon pang 34 na piraso ng pangkaraniwang kutsilyo, 15 piraso ng maikling baril na may bakal na ulo, mahigit 20 pirasong purong bakal na pang-ahi. Nakatambak sa batong bunton, may 2 malaking kahon na itinapon sa likod. Nandyan ang mahigit 40 pirasong makapal na damit pang taglamig, maraming lumang balat ng tupa. Kung malinis, makakagawa tayo ng isang jacket na balat para sa bawat babae. Buong-buo ang bodega ng bigas, walang nawalang patatas. Ano ang mga nasawi? Si Qian Lauer ng labor team ay nagkaroon ng mga sugat. Ngunit sa 4 na mga taong palaboy na bagong dumating sa bayan ngayon, 2 kabataang dinala ni Liu San, ay pinugutan ng ulo ng kabayo sa harapan. Hindi sila nakaligtas. May isang matandang lalaki namang naipit ng gulong at nabali ang likod. Namatay siya ng umaga. Ilipat ang 3 bata sa likod ng bundok, walang pagkain. Hintayin ang pagkatunaw ng itim na lupa. Ang nayon ng mainit na bukal ang magdedesisyon. Maglagay ng isang pulang brick na lapida. Kung masakit, ipahayag mo. Ang sakit na ito, ano ba yan? Kahapon, sinira ko ang balikat ng mukha ng kalabasa gamit ang palakol. Ayos lang iyon. Talagang kailangan ng may-ari ang magnanakaw na ito. Ang mga halamang gamot ay kinuha mula sa nyebe. Ang mantika ay itinabi. Ang pagpapakain sa masamang espiritu ay talagang hindi masarap. Ang mga naisalba ay itinatago para sa pagdadala ng mataas na luwad at malaking kahoy. Lahat ng pinakamabaho at pinakamabigat na trabaho ay sila ang gumagawa. Ang laban kagabi. Ang malaking karavan at ang opisyal na tatak ay nagpalitan ng bahagi. Ngunit ang pundasyon ay pinagtulungan ng mga kapatid na ibinuwis ang buhay. Ngayon ay isasagawa ang pampublikong pagkalkula ng mga puntos. Si Liu San ay pumatay ng isang mabangis na tulisan sa gitna ng kaguluhan. Nasugatan ngunit hindi umatras. Matibay na nagbantay sa pangunahing haligi. Kabuang 15 puntos. Si Lao Liu. Binilhan ni Tia ang matagal ng inutusan ni Lolo na sukatin ka. Sa hinaharap, sa gumuong bato, hindi ka matatakot sa malamig na tubig sa paanan. Salamat kay Tia, binigyan niya ako, si Liu San, ng buhay na ito. Sa hinaharap, magiging opisyal na ang kalsada. Sino mang mangahas na sumubo, wasakin ang ulo niya. Si Zhang Daba ay nagpalakas sa tubo ng tubig dahil sa kanyang kabutihan. Sa gabi, matibay ang pintuan sa depensa. Gumamit ng bakal na pamalo para patayin ang isang magnanakaw. Ang pagligtas ay may katumbas na halaga. Tandaan 10 puntos. Si Ginoong Qian ay may 6 na puntos. Ang natitirang 7 kabataan sa pangkat ng mga tagapagtanggol ng nayon ay may tig 5 puntos. Pumunta sa matandang ginang mamaya para kumuha ng isang mangkok ng sabaw ng karne. Kagabi, ako ay nagkamali ng desisyon. Natakot kami sa mga bandido na pumatay sa amin sa paanan ng bundok. Humihingi ng awa sa may-ari. Ngunit itinapon ninyo ang mga maikling baston at naglaro. Ito ay tinatawag na pagsuway sa mga alituntunin ng nayon. Mababawasan ng 10 puntos ang panimulang score. Ngayon ay 10 puntos na. Lahat ay ibinaba sa pangkat ng mga manggagawa. Kagaya ng 5 tulisan sa labas. Araw-araw ay maglilinis ng dumi sa ibaba. Magdala ng isang malaking kahoy. Kailangan lang ng kalahating itim na tuldok. Kailan mo mapupunan ang 10 puntos gamit ang pawis? Kailan ka muling darating para kunin ang pulang mangkok? Si Zhang Daba at ang 3 taong ito ay sa iyo na mula ngayon. Bawasan ng isang tadyang ng lupa. Bawasan ng 1 puntos sa iyong pangalan. Huwag mag-alala, may-ari. Pinakamainis kong puot ang mga ganitong klase ng tao na iiwan ang mga kapwa nila sa gitna ng laban. Kung ang 3 hayop na ito ay magpapabaya, ako ang magpapabagsak sa kanila gamit ang pala ng grupo ng konstruksyon. Gamitin ang pala para muling ipahid ang sirang pintura sa dingding gamit ang damong pangguhit. Ang mga babae sa grupo ng agrikultura ay mag-aayos ng nilutong patatas sa silid ng pulang bricks. Sa gabi, magbubukas ang amo ng malaking lutuan. Kakain ng malamig na sopas na isda at mga bola ng langis mula sa hot spring. Gamitin inyong lahat ang lakas ninyo, hindi matatag ang batong pugon, walang makakakita ng karne sa tanghali.
Nakuha na ni King Air ang lahat ng pulang ladrilyo sa ikalawang pugon. Kumpleto ang 2,000 piraso. Walang piraso na may bitak. Inutusan ni Lauhan ang grupo ng konstruksyon na magtayo ng 3 pulang bahay sa kanlurang pader ng bangin. Magtayo ulit ng 3 pulang bahay. Maraming mga nakatira sa lansangan ang umaakyat. Nagtayo ng mga tulay. Ginoong Su. Sili, ang matanda, ay nagdala ng dokumento para sa inyo. Naglagay si Ginoong Fang ng anunsyo sa bulwagan. Itinatakda ito bilang unang opisyal na himpilan ng tubig sa Kingshui County. Walang buwis sa loob ng 3 taon. Mula ngayon, ang lahat ng pagsasaka ay sa inyo na, Pamilya Su ang may kapangyarihan. Ito ang pinuno ng mga tulisan sa Black Wine Ridge, si Zhu Shandiao. Sa kamay ng babaeng may-ari, naging hayop pa siyang nagdadala ng karwahe. Napasok sa valley ng hot spring, kailangan sumunod sa mga patakaran ng ngayon. Kung may kakayahan at lakas, karapat-dapat kang humawak ng pulang mangkok. Si Libantu ay nagdala ng mga nagbebenta sa labas. Sa tea house. Balat na tupa, 2 puntos. Pula na ladrilyo, 3 puntos. Matandang opisyal ng TSA, 12. Ginuot Ginang Su, ako si Lolo Kian. Dala namin ang pinakamalakas na malalaking supply mula sa labas ng PUP para makita ka. Makinang na bakal, 80 puntos. Piling bulak, 40 puntos. Makapal na telang pangsibat, 60 puntos. Matapos ibawas ang komisyon, natira ang 144 na puntos. Ginoong Kian, ano ang nais mong ipagpalit? 50 puntos para sa mga batang patatas mula sa pulang ladrilyo. 40 puntos para sa mga likod na binti ng malaking baboy at 3 isdang karpa. Lahat ay ipagpapalit sa mga malutong na pipino at mga dahon ng sibuyas mula sa mainit na bukal. Nakapagkasundo,